Kamusta mga kagolets? Okay, kamusta kayo dyan? Nandito ako ngayon sa Pasig area kung saan po naroon po ang Sandra Motors. Okay? Dito po ako sa Sandra, Philippines. Ang authorized distributor po ng Sandra dito sa Pilipinas ay ito pong BST ECS Philippine Incorporated. O yan. Guys. Ikot po kayo guys ha. Guys, kung naalala nyo, nung nag-visit tayo sa SMX ay meron po akong mga pinuntahan o nakita mga motor na premium ang kanilang dating. So eto guys, nandito na tayo. Kung hindi natin na fully detailed nung nakaraan no? Ngayon, full detailed natin yung bawat motor po na nandoon po sa Sandra. Mamaya, antayin nyo, abangan nyo at atin pong i-review ang bawat motor po nila. Guys, part by part tayo ha. Meron tayong part 1, part 2, and part 3. Kasi tatlo pong motor ang ating i-review. So abangan nyo ang ating mga motor na ilalabas po dito po sa Go E-Vehicle. Ita-test drive din natin ang kanila pong mga motor. Baka ito na mga kagolets yung motor na para sa iyo. I-check nyo, baka ito na yung para sa inyo. Let's go! Okay kagolets, para po sa kaalaman po ng bawat isa, ang BST ECS Philippine Incorporated po ay isa pong authorized distributor po ng bawat brand na nasa ating pong screen. Okay, nandiyan po si Sandra, no? And tingnan niyo po yung mga brand na kanila pong dinidistribute. Siguro po kilala niyo na po yung iba diyan, Samsung, 'di ba? Ayan, Panasonic, LG, Nokia, Microsoft, 'di ba? Yan pong mga brand na yan ay sila po yung authorized distributor po dito sa Pilipinas. So, masasabi natin na ang Sandra Philippines ay isa po sa mga masasabi nating quality product na pinagkatiwalaan po ng BST ECS. So, quality ang Sandra. Nakakatiyak tayo na itong brand ng Sandra Motors ay may ibubuga. Kahit po tignan po natin ang ating pong website, no? Kung check nyo po yung website ng Sandra sa China ay talagang sila po ay #1 leading pagdating po sa mga e-bike na katulad po ng mga pinapakita po natin. Let's go! Tara, silipin muna natin ang kanilang pong mga e-bike and e-scooter. Uy, kita nyo yun? Full na nga. Tinulak ko pa. So, yan. Guys, ang ganda. Ito po yung kanilang Robo S. 2 colors po ito. Then, ito yung Miku Super nila. Guys. Ganda rin ito. At yung hook. Okay. I-review natin to. I-fully detail natin. Let's go! Okay guys, ito ang kanila pong service unit ng Robo S. Napakaganda po ng color nito na white. Siyempre, tingnan na, umpisahan natin dito. Di ba? Pang pang intergalactic to eh. Napakaganda ng kanya pong LED light dito. Actually, lahat po ng ating pong ilaw is LED na. Ayan, tignan mo. Diba? Meron siyang park light. Actually, park light din to. Then, ito po yung kanyang signal light. Diba? Ganda. At dito naman sa kanyang headlight,
may projector lamp na. Yan, kung makikita nyo sa ating screen, naka-projector lamp na. So, ang ganda rin na meron ng cover ang ating pong shock dito sa harapan. So, dagdag ano din to, no? Dagdag angas din kapag meron kang ganitong reflectorized na kulay dilaw na bilog. Pagdating po dito sa harapan ay naka-disc brake na. Actually, CBS na po ito, combi brake system. Kapag piniga mo yung left lever para sa likod ay napipiga na rin po yung dito sa harap. Isa pang maganda rito mga kagolets, naka-liquid cable na po ito. Hindi po ito yung wired na cable na ating pong kinagisnan. At guys, pagdating sa kanyang gulong, sa size ng kanyang gulong, ay meron po siyang 110 by 70 by 12. Malapad siya. Malapad na yan para sa harapang gulong. Ang kanyang mags ay yun nga, hindi siya two-tone pero all black, pure black, pero okay naman, goods na rin. Tubeless to by the way tubeless ang gulong ng ating Robo S. Para sa akin mga kagolets, napaka-safe kapag po ang gulong po natin ay makapal dahil stable to pag tayo ay nabiyahe. And of course, maganda rin itong makapal kapag ang ating pong daanan, lalo na sa Pilipinas, ay medyo marami pong lubak. So, tamang-tama lang itong malapad na gulong kung iyo pong bibilhin. Ito pong Robo S. Guys, pagdating sa kanyang flarings, napakaganda ng flarings niya. So, solid. So, parang Honda, parang Yamaha na rin. Pakaganda. Pakaganda ng kulay. So, dito, makikita mo dito yung kanyang buds ng Robo S. Okay. Siyempre, punta tayo dito sa kanyang likuran. Ayan. May naalala ba kayo sa ilaw ng Sandra? Parang malapit-lapit yung ilaw nito doon sa Honda ADB na naka-X yung kanyang tail light, di ba? Yan, kita mo diyan yung kanyang brake light. Oh. Kitang-kita tayo. Meron din siya ditong plate light. Okay. Reflector. By the way, naka-disc brake na rin guys yung kanyang likuran. Papapansin nyo. Naka-disc brake na rin. At ang kanyang shock ay tamang-tama lang ang sukat. Okay. Brand ng Sandra. Actually, Sandra pala. Ang pronunciation yun. Mga kagolets, ang kanyang power motor ay 3,000 watts na rin. So, hindi ka mabibitin kung bilis ang hinahanap mo. Para sa mga e-scooter na katulad nito, napakabilis na. Ayan, meron siyang side stand and center stand. So, dito, meron siyang footrest para sa ating OBR. Guys, dito, meron siyang sariling mattings. Okay, yan ang sarili siyang mattings. Sandra. Then dito yung kanyang charging port. Okay. Kagaya ng Nico Super ay detachable din ang kanya pong baterya. Nandito po siya sa ilalim. So, pwede siyang tanggalin kung kayo po nakatira sa mga high-rise o mga condo. Siyempre, hindi naman natin igagapang yung extension natin. So, pwede natin dalhin yung ating mga battery para i-charge. Pagdating naman dito guys, meron siyang USB charger dito. Yan. Kung malobat mang cellphone mo, andyan ang ating USB. At dito, meron siyang hindi naman kalakihan na bulsa. Kabilaan po yan. So, dito, ganun pa rin. Katulad ng iba, keyless entry pa rin ang ating pong unit. Pwede siyang susihan, pwedeng remote. Okay, dito binubuksan ang ating compartment. Okay, buksan natin compartment natin. Guys, napakalaki ng kanyang compartment. Okay, wala akong tsinelas para i-check Sapatos lang. Okay,
Dito, guys, ito yung kanyang breaker. Breaker po ng dalawa. Okay. Meron siyang service tools. Ayan. Okay. Yun po yung kanyang mga nandito sa loob. Ang dami. So, napakaluwag. Actually, kasya ang full face helmet dito. Maluwag pa ang full face helmet. Mga kagolets, isa sa mga nagustuhan ko rito, itong kanya pong sabitan. Okay. Diba? Napaka-unique ng kanyang sabitan. Ng plastic, ng bag, diba? At syempre, itong gulay board niya, katulad ng mga iba, kasyang-kasya dito yung kanyang, yung kahit 50 kilos ng bigas, kasya rito. Pwede mong iangkas eh. So, guys, dito sa kanyang upuan ay leather din naman. Ang ganda. Actually dito sa may bandang likuran ay meron kang magaspang na pakiramdam para hindi po tayo dumulas. Ayan po. Kung makikita nyo ito in person, try nyo pong hawakan at mapapansin nyo na meron siyang pang-rub na hindi ka dudulas, di ba? Yun po yung kanyang effect para gumanda ang quality ng kanya pong upuan. Meron siyang backrest, yan o. Okay, kung ayaw nyo po maglagay ng top box, meron siyang backrest para sa ating mga OBR. Makakapagpahinga sila, hindi yung nakahawak sila ng todo. At least dyan ay meron silang sandalan sa malayong biyahe. Actually, pwede ito sa malayong biyahe, mga guys. Mamaya, malalaman nyo ang kilometers po na pwedeng itakbo nito pong ating pong scooter, e-scooter, Robo S. mga kagolets, dito ay napakaluwag po. Tingnan nyo naman. Diba? Luwag. Nasa tamang posisyon na ako. So guys, sa kanyang footboard, talagang sinabi ko naman sa inyo kanina ay kasya po ang 50 kilos na bigas. So luwag po talaga nito. Okay, maluwag. So pwedeng maglaro yung ating mga legs or yung ating paa kapag nasa long ride tayo. So yun. Siyempre, dito na tayo sa kanyang panel. Tingnan natin yung kanyang panel, guys. Okay? Guys, dito makikita natin yung kanyang battery percentage. Katulad ng battery A niya is 31, battery B is 45. Ito yung speedometer niya, ito yung trip meter niya, ito yung kilometers niya, diba? Kung nakailang kilometer tayo sa yung trip meter. So, ito guys, ito yung kanyang gear indicator. Yung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? Naka-park light tayo. Okay? Kung pwede natin tanggalin yan. So, kapag nakatanggal yan, aandar tayo. So, huwag lang natin bilisan guys kasi nakasakay ako. So, yan. Ang makikita natin dyan, sige, patayin natin ulit. Patas buksan, ano yung iba natin makikita. Ang pwede natin makita dyan, ayan, kagaya niyan, ito yung kanyang odometer. Naka 41 kilometers na ang test drive unit nila. So, yun. Ito pang aganda, no? Angas nito. Ang gandang tingnan ng kanyang panel, makapal. So, dito naman tayo sa kanya pong fingerprint scanner. So, guys, ito yung pinaka-highlight po ng ating pong Robo S, no? Isa sa mga nakita ko na wala sa ibang mga scooter, yung naka-fingerprint scanner na. So, pwedeng natin itong ma-access through apps. I-explain na lang nila kapag inyo pong nabili ang unit na ito. Guys, check out this Robo S. Baka ito na yung inaabangan mong e-scooter na bagay sa lifestyle mo. So dito guys, ito yung indicator niya nga, kanina. Ayan, kapag pinindot mo yan guys, ayan yung gear indicator niya. So dito, ito yung kanyang switch ng kanyang mga ilaw. Ayan, ito yung sa kanyang park light at sa kanyang headlight. Ito yung reverse. Okay? Makikita mo dyan, no? Naka-indicate yung kanyang reverse. Okay? So yun. Ito naman yung park light. Tanggalin natin. So, isa sa mga safety features po ng ating pong e-scooter.
Pagdating naman dito guys, ito yung kanyang high and low beam, signal light, hazard, and ang kanya pong busina. Ayan, medyo magandang klase na rin ng busina nito. So, good, napakaganda. At pagdating naman sa kanya pong side mirror, maganda na rin. Dahon type, no? Walang grado. Kabilaan yan, walang grado guys. Ayan. So, meron siyang ano dito, windshield. Tawag dito yung visor para sa ating panel. Okay? May design na white. Okay. May rubber siya rito para sa kanya side mirror. Okay. Tingnan natin. Actually, test drive unit to. Medyo nadadalal na to pero maganda pa rin. Maganda talaga yung white, no? So, maganda. Very elegant ang looks itong ating pong Robo S. So, guys, yun lang. Sana ay nagustuhan niyo po ang ating pong review ng Robo S. Guys, kung nagustuhan niyo guys yung ating pong pagre-review, baka naman pwede niyo pong bigyan ng like or subscribe po kayo sa ating pong channel na Go E-Vehicle. Okay? Para naman mas marami na tayo sa ating community at maipaalam natin sa buong Pilipinas na meron pong mga ganitong mga e-scooter o e-vehicle na pwede natin magamit sa pang-araw-araw. So, yun naman, ang ating goal ay makita, di ba? Makita natin ang Pilipinas na naka-e-vehicle na. Guys, yun lang. Please subscribe. Pwede kang mag-exit guys dyan. Di ba? Talagang ganda-ganda talaga ako dito sa kanyang sandalan. Pag nakakita ko ng ganito, parang syempre, sa mga OBR natin, yung mga official back ride natin, sila misis, ay hindi na sila mahihirapan. Na hindi sila kapit na kapit dito dahil meron silang suporta dyan. Hindi sila basta-basta mahuhulog. Okay. Okay, Sandra. Let's go. Okay. Alright mga kagolets, dito na tayo sa pinaka-importante. Ang kanya pong max speed ay 80 km per hour at ang kanya pong max range po ay 135 km. At syempre, sasabihin ko rin ang aking opinion sa pag-test drive ko ng unit na to. For me, bilang mahilig sa scooter na motor, so nabenta ko na lang yung sa akin, pero sa akin yung suspension nito very okay naman. Yung bilis ay mabibigla ka, akala mo hindi e-bike. Yun lang ang aking masasabi dito. Okay to sa akin. Kung bibiling ko to, why not? 'Di ba? Kaya lang marami tayong i-vlog pang mga motor namimili tayo at isa po sa magiging option ko o mga choices ko ito pong Robo S. Kung bibili kayo or ite-test drive nyo to, mga kagolets, for sure ay maninibago kayo dahil ito'y tahimik. Diba? Sanay tayo sa mga motor na medyo may konting ingay kahit na hindi pa yan naka-muffler, pero maririnig mo pa rin yung makina. Dito guys ay hindi mo to maririnig. Siguro slightly lang, but yun nga, tahimik. So nakakabawas na tayo sa noise pollution natin dito sa Metro Manila. Sa ating pagbili ng ganitong mga e-scooter ay malaking bagay ito para sa ating environment at the same time ay nakatipid pa tayo. Alright guys, bago tayo magtapos, kung may mga nakalimutan man akong hindi nabanggit sa ating pong video o sa review natin sa Robo S, ay you can contact or pwede kayo magtanong kay Ma'am Renz Panes. At kung gusto nyo pong makita ang mga unit po nila, meron po dyan sila sa SM North EDSA, sa may BGC, at sa kanila pong main office. At kung gusto nyo pong i-test drive, magpa-schedule lamang po kayo at pwede nyo po itong i-test drive. Maganda po kasi na nakita nyo ng personal ito at of course dapat ma-test drive nyo para malaman nyo kung talagang ito na yung e-bike na para sa inyo. Okay kagolets, dito naman tayo sa kanyang presyo. Ang presyo po ng Robo S ay 168,800. Okay, kung nagtatanong kayo kung meron tong installment,
wala po silang installment, pero pwede nyo po siyang gamitan ng Metrobank credit card tsaka BDO credit card. Yung dalawang po yan ay zero interest. Pero pwede naman kayong mag-home credit, walang problema yan kung gusto niyo po yung home credit. Alam ko sa home credit ay meron po silang tinatawag na down payment muna, di ba? So, you can also cash straight payment po na sa kanila pong mga showroom or kung saan nyo po kukunin yung unit po nila. Kagaya nga na sinabi ko, mas madaling maghulog ngayon kesa nung kumukuha tayo ng gasolinang motor. Kasi nga, naisaalang-alang pa natin ang ating paggas, diba? Dito, electric na, kasama na sa bill ng kuryente natin. At the same time, mababa lang po ang ating pong full charge po sa mga gantong mga electric e-scooter. So yun lang guys, abangan nyo mga kagolet yung ating part 2. Yan pong nasa screen po natin ang ating pong i-review. Yung Miku Super. Super nga ba talaga ang Miku Super? Yan ang katanungan natin. Abangan nyo po guys mga kagolets. Please like and subscribe sa ating pong YouTube channel para naman ma-notify kayo sa tuwing ako'y may bagong video patungkol po sa mga electric vehicle dito sa Pilipinas. Samahan niyo po ako, kagolet, sa ating pong community na Go E-Vehicle para naman mas malaman pa ng buong Pilipinas at punuin natin ang Pilipinas ng mga e-scooter kagaya po nito. Tara, let's go! Mga kagolets, Racer Company. salamat po sa BST ECS Philippine sa pag-imbita niyo po sa Go E-Vehicle. So, thank you.